Ngayon naman ay gagawa tayo ng napakasarap na Filipino-style lasagna. Pag nagawa nyo to, siguradong hindi na kayo magka-interest bumili sa labas or sa isang food chain. So, unang-una ay lutuin muna natin itong lasagna sheets. So, mga about 7 to 10 minutes or sundin nyo kung ano yung nakasulat sa package instructions. At pagkatapos ay hanguin muna natin to. Maaari nyo ding banlawan and then ilagay natin dito sa isang plate or tray. At ang sunod ay gagawa tayo ng kanyang meat sauce. So, nagpainit lang ako ng kunting cooking oil and then magisa lang ng mga aromatics tulad nitong bawang at sibuyas. So, gisahin lang natin to hanggang sa medyo lumambot po. At pagkatapos ay idagdag na natin itong 500 grams of minced beef. So, ayan, pag-iwahiwalayin lang muna natin itong namumuong karne. So, lutuin lang natin to hanggang sa maging mag-brown po ang kulay. So, timplahan natin ng konting paminta at saka patis. Ayan po, ayon sa inyong panlasa. Pag ganito, mahilig talaga akong maglagay ng fish sauce. So, ipagpatuloy lang po ang pagluto. Pag masebo po yung beef ninyo or maraming fats, ay bawasan natin dahil hindi po masarap pag madaming fats. And then, lagyan din natin ng pampasarap, isang grated beef cube. So, ipagpatuloy lang po ang pagluto at pagkatapos ay nilagyan natin ng isang latang crushed tomatoes. Ayan, about 410 grams. Then, naglagay din tayo ng 1 cup of Filipino-style spaghetti sauce. And then, nilagyan din natin ng konting tubig, about 1/3 cup. Stir lang natin hanggat sa mahalo ng maigi. At hayaan lang nating mag-simmer ng mga about 3 to 5 minutes. Para maging balance po yung kanyang lasa, nilagyan natin ng konting brown sugar. At naglagay din tayo ng ground basil. Pwede din kayong gumamit ng parsley. Medyo matabang po sa aking panlasa, nilagyan ko ng konting asin. So, ipagpatuloy lang po ang pagluto ng mga about 3 to 5 minutes. Para mas masarap, nilagyan natin ng konting finely grated parmesan cheese. So, mga about 3 tablespoon lang. So, stir lang natin hanggang sa medyo mag-thickens na po itong ating sauce. At pagkatapos ay isang tabi muna natin to dahil gagawa tayo ng bechamel sauce. Mag-melt lang tayo ng mga about 1/4 cup of unsalted butter. At pagkatapos ay lalagyan natin ng 1/4 cup of all-purpose flour. So, stir lang natin hanggang sa mag-combine po ang butter at saka flour. At pagkatapos ay dahan-dahan nating ibuhos itong 2 cups of fresh milk. So, ipagpatuloy lang po ang paghalo. And then, naglagay din tayo ng 1 cup of evaporated milk. So, paghalo-haluin lang natin hanggat sa maging mag-smooth po yung kanyang texture. So, timplahan natin ng konting asin at saka white pepper. So, pagpatuloy lang po ang pag-mix. So, optional lang po to. Naglagay tayo ng 1/4 teaspoon of nutmeg. Pero mas masarap pag nilagyan natin to. Yung aroma, ang sarap. At pag okay na, ay pwede na nating hanguin. So, dito sa isang baking dish, maglagay lang ng mga about 1/3 cup of bechamel sauce. Ayan. Para hindi po manikit yung ilalagay nating lasagna sheets. So, yan. Arrange lang natin. At pagkatapos ay maglagay tayo ng mga about 1 cup of meat sauce. Ito yung first layer. At isunod nating ilagay itong ginawa nating bechamel sauce. So, itong red at saka white sauce na ginawa natin, i-divide lang natin into 3 portions dahil 3 layers po yung gagawin natin dito. At pagkatapos natin na ilagay itong white sauce, ay lalagyan din natin ng quick melt cheese. At ito na po yung third layer. Same lang din. So, ilagay na natin lahat ang natirang meat sauce. Bali, ito na po yung parang toppings natin sa ibabaw. And last layer of bechamel sauce. Mas madaming white sauce, ang sarap. So, nilagyan din natin ng shredded mozzarella cheese.
Pwede din combined mozzarella at saka parmesan cheese yung ilalagay natin. Ang sarap. At pagkatapos nito ay takpan lang natin ng aluminum foil. Make sure na hindi po nakalapat yung aluminum foil. Para pag nag-melt na po yung cheese ay hindi po didikit sa foil. Na-bake lang natin to na mga about 35 to 40 minutes. So then after 40 minutes ay tinanggalan ko ng aluminum foil and then ibinake ko ulit ng mga about 15 minutes. Pag nag-light brown na po yung nasa ibabaw ay pwede na nating hanguin. I-rest lang muna natin ng mga about 10 to 15 minutes bago natin i-serve. At eto na po yung ating napakasarap na Filipino-style lasagna. So, i-try nyo na din itong gawin mga Ma'am Shay. Siguradong magugustuhan din po ng inyong buong pamilya.